Magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode 52 ng Laser ko Super Fortress Channel. So ngayon lang po ako nagbabalik magmula nung medyo siguro may more than 6 months to 1 year na siguro akong walang vlogging. I think napapanahon naman ngayon because of mga lumalaganap na corruption sa ating bansa at hindi lamang po sa ating bansa kundi sa iba-ibang parte po ng mundo, katulad po yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia, at kung saan pang parte ng ating daigdig, mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi yan yung tungkol sa corruption. So 2017 pa lang, so nakagawa na po tayo ng solusyon po dyan kung paano po wawakasan yung napakasimpleng problema ng corruption. So napakadali lang po yan na wakasan. Nagtataka lang po ako sa ating mga eksperto, mga scientists sa information technology, sa mga bangko, sa mga matatalino at magagaling sa mundong ito. Bakit itong napakasimpleng problema ng corruption ay hindi mahuhuli-huli ang solusyon na para ito ay wakasan, mga kababayan. So sa ngayon po, laganap po ang news sa atin tungkol po din sa corruption. So yung nangyayari po sa DPWH o Department of Public Works and Highway na naungkat po yan nung nagkaroon po tayo ng mga baha nung July. Ito lang pong taon na to, pati nga po kami ay binaha rin dito. So taon-taon po binabaha rin kami dito. Merong malalim, 4 feet, merong baywang, hanggang merong tuhod, mga kababayan. So taon-taon po yan may baha dito. At the same time, ang malala po yung mga nangyayari po sa iba-ibang parte ng probinsya, katulad po ng Bulacan, ng NCR, na taon-taon na lamang ay marami po ang lumulubog po dyan. So nakakaawa po ang ating mga kababayan na bukod dun sa baha, marami pong nasisira po na property, may mga namamatay sa leptospirosis, so may mga nalulunod po mga kababayan, so nakakaawa. Kaya nga po naungkat po yan sa SONA ng ating Pangulo na yung nga pong mga pagbaha ay iimbestigahan nga po yan at aalamin kung sino ang mananagot po dyan sa napakalawak na baha po nangyari itong nakaraang July lang po, mga kababayan. So number 1 pong pinunteriya po dyan ay yung ating DPWH na siyang gumagawa po ng mga riprap, ng mga ilog, ng mga floodway, at sinesementohan po yung mga tabi ng mga ilog at pinatataasan para maiwasan po ang bumaha po at pumunta sa kanayunan po ang mga tubig, mga kababayan. So nangyayari po sa findings at observation, nalaman po na marami pong mga government projects po ang mga ghost project at yung iba po ay tinipid sa materyales at talaga nagkaroon po ng mga hocus pocus at kumita po ang iba po dyan, either mga kontraktor o yung mga politiko, mga kababayan. Mga kababayan, sa ngayon po marami na po ang nag-iimbestiga dyan, ang Congress, ang Senate. Ang nakakapagtaka lamang po mga kababayan, hanggang investigation lang po ang nararating po ng ating mga tagagawa ng mga batas. Kaya nangyayari, napopokus na sila sa alamin kung sino ang may kasalanan dyan sa pagbaha po at kung sino-sino po ang mga kumita po sa illegal, mga kababayan. Ngayon,
napakahirap malaman kung sino-sino po ang mga involved po diyan kasi nga po mga kababayan. Hindi po ang tao ang may problema po diyan. Ang may problema po diyan ay yung sistema po natin, mga kababayan. Hindi po kasi makita ng ating gobyerno kung sino po ang mga kumikita ng illegal. Kung sino-sino po ang tumatanggap ng pera o ng mga corruption, ng mga hidden agenda. So hindi po makita po yan in real time ng ating gobyerno. Kaya, ayan, puro investigation na lamang po ang nangyayari. At mahirap po yun. Paano kung nailipat na po ang kanyang kayamanan sa ibang tao? Gumamit ng fictitious name. Gumamit ng ibang account ng kanyang mga kamag-anak. O naitago na ang pera sa mga malalalim na hukay. So hindi mo makikita po yan. The best pa rin po mga kababayan, yung pong ating na-discover, created, Laser Circle Super Fortress channel po. Kasi nga po to, in real time po makikita po ng gobyerno kung sino-sino po ang mga tumanggap ng pera, mapamaliit po yan o mapamalaki. In real time po makikita po ng gobyerno yan. Yung pangalan, yung transaction po, makikita po yan, yung araw, oras, pati nga po yung lugar, yan po ay recorded, mga kababayan. Kaya it is timing nga, kaya ako nag-vlogging uli ngayon, gawa nga ng, yun nga, yung mga bali-balita sa corruption, mapa-radyo, mapa-TV, social media, at lahat ng klaseng media ay yan na lamang po palaging laman po ng mga balita. Oras-oras po, kahit sino ang mga host sa radyo. So yan po ang pinag-uusapan mga kababayan. Kaya hanggang kailan po yan? Kaya minsan yung sikat na ating mga host sa TV, sa radyo, nag-i-invite po sila ng mga magagaling na mga speaker o yung mga guest, visitor. Tinatanong sila, may pag-asa pa ba? Masosolve ba ang corruption? Kaso mga problema mga kababayan, wala nga hong makita po na konkretong solusyon, yung mga napapakinggan kong mga expert, wala pong masabi kung paano po nila wawakasan o yung solusyon ng kawakasan po ng corruption. Pati nga ang Pangulo po nagtatag na po ng task force yung tinatawag na ICI. At pinamumunuan po ito ng mga hindi mga politiko ng mga tao, magagaling, matatalino. So hanggang saan pupunta po ang investigation? Mawawakasan ba nito ang corruption forever? Matutuldo ka na po ba? Tingin ko po hindi po matutuldukan. Kasi nga po, ang problema po natin mga kababayan, yung sistema po. Ang mga batas po kasi natin mga kababayan ay hindi nakakakita ng mga crimes and corruption in actual. Hindi po madokumento po yun in real time sa buong bansa natin. Kaya hindi po malaman ng gobyerno kung sino-sino po ang gumagawa ng mga hidden agenda o mga corruption mga kababayan. Laser Circle Super Fortress lamang po ang makakagawa po niyan in real time. Makikita na po ang inyong transaction. Kahit na kayo ay mayroong transaction sa kagubatan at wala pong nakakakita ng mga tao po doon, mga kababayan, makikita po ng gobyerno yan in real time. Kaya in the end, malabo na pong gumawa po ng corruption ng mga tao. Malabo na pong tumanggap ng pera sa maling pamamaraan ang mga tao, mga politiko, mga kontraktor. Gawa nga po yan dokumentado po yan in real time sa buong population at landmass ng bansa. So kung mangyayari po yan, yung pera po ng ating gobyerno ay magagamit na po ng maganda sa papapaunlad po ng ating bansa at sa benefits po ng ating mga mamamayan, mga kababayan. So yan lang po ang masasabi ko, mga kababayan. Ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Maraming salamat po.